Alam niyo po, bago ang lahat ng kababalaghan na nangyari sa amin, simple lang ang buhay naming magpamilya. Ako at ang aking asawa, si Marco, ay kasal na ng halos 5 taon noon. Masasabi ko pong masaya kami sa aming pagsasama. Mayroon kaming isang anak na babae, si Eliza, na noon ay nasa edad na 8 taon. Siya yung tipong bata na malambing at bawat ngiti niya nakakapawi ng pagod namin na mag-asawa. Si Marco naman parang sinadyang perpekto para sa akin, mabait, maalalahanin at hindi maramot sa pagpapakita ng pagmamahal. Lagi niyang sinisigurong kumpleto na ang lahat para sa amin, mula sa simpleng hapunan, sa mga laruan ni Eliza, hanggang sa maliliit na sorpresa sa araw-araw. Ang bahay namin noon ay isang maliit ngunit maaliwalas na bahay sa Leyte. May maliit na hardin na puno ng mga halaman at bulaklak. Tuwing umaga, sisikat ang araw sa likod ng aming bintana at kadalasan ay naririnig namin ang huni ng mga ibon habang naghahanda ng almusal. Masasabi kong kami ay yung tipo ng pamilya na masaya sa simpleng bagay. Si Eliza, halimbawa, mahilig sa kwento. Tuwing gabi bago matulog, lagi niyang hinihiling na magbasa ako ng isang kwento. O minsan, ikikwento ko lang mismo sa kanya ang mga bagay na nangyari sa araw na yon. Minsan nakakatawa, minsan nakakaiyak, pero laging may kasamang tawa at yakap sa huli. Ang gabi namin ay puno ng init at katahimikan. Maliban na lang kung may ulan at kung minsan masarap ding makinig sa tunog ng ulan habang magkasama kaming natutulog sa sala. Sa kabila ng pagiging masaya ng aming pamilya, hindi rin mawawala ang stress o problema. Si Marco ay may trabaho sa isang kumpanya at minsan mahirap ang schedule niya, kaya ako ang kadalasang nag-aalaga kay Eliza sa bahay. Ngunit hindi rin kami nagpapabaya. Lagi naming sinusubukan na magkaroon ng bonding. Tuwing linggo, halimbawa, nag-iikot kami sa palengke, nagluluto ng bagong putahe o simpleng naglalakad sa tabing dagat habang nag-uusap. Madalas na ang mga sandaling yun ay puno ng tawanan, kilig at minsan kaunting tampuhan lang. Pero lahat yun parang mga maliliit na piraso ng kasiyahan na bumubuo sa aming araw-araw. Ang aming relasyon ni Marco ay matatag rin sa puntong hindi kami perpekto, pero pareho naming sinisikap na intindihin ang isa't isa. Hindi rin mawawala ang mga eksenang nagtatalo kami tungkol sa maliliit na bagay, tulad ng kung sino ang maghuhugas ng pinggan o sino ang magluluto ng hapunan. Pero sa bawat tampuhan, palaging may kasunod na tawanan at paghingi ng tawad, at yun ang naging pundasyon ng aming samahan. Si Eliza sa kabilang banda ay parang maliit na liwanag na nagbibigay kulay sa aming mundo. Minsan, sa mga araw na ako'y pagod na, titingin lang siya sa akin at magsasabi ng, "Mama, ang ganda ng araw ngayon, di ba?" At sa simpleng tanong na yon, parang nawawala ang lahat ng pagod ko. Ang kanyang inosenteng pananaw sa mundo ay nakakatuwa at nakakaantig ng damdamin. Laging masaya ang mga sandali na nakikita ko siyang natututo, naglalaro at nakikihalubilo sa ibang bata. Sa bahay namin, marami ring alaala mula sa aming pamilya. May mga luma at bago kaming litrato sa dingding mula sa kasal namin ni Marco, sa unang taon ng aming anak, hanggang sa mga simpleng larawan ng bawat linggong nag-uusap kami sa pagkainan. Tuwing dumarating ang mga bisita, palaging may kwento si Marco tungkol sa mga kalokohan ng kanyang kabataan. At si Eliza naman ay nakikinig ng todo at tumatawa sa bawat biro. Ang bawat sulok ng aming bahay ay puno ng tawanan, pagmamahal at mga kwentong hindi mawawala sa aming alaala. Alam niyo, Sir Jupiter, sa ganitong simple at masayang pamumuhay, hindi ko inakalang may mangyayaring kakaiba sa buhay namin. Para bang lahat ng kasiyahang yun ay may kasamang anino na hindi ko pa nakikita noon. May mga pagkakataon na may naririnig akong kakaibang tunog sa gabi. Mga yapak sa sahig, may hinang iyak sa labas ng bintana, at minsan parang may bulong sa likod ng aming pinto.
Ngunit iniisip ko lagi noon baka dala lamang iyon ng aking imahinasyon. Ngunit isang gabi, Sir Jupiter, habang nakaupo ako sa sala at nagbabantay kay Eliza na natutulog, may napansin akong kakaiba sa labas ng aming bintana. Parang may aninong dahan-dahang gumalaw sa ilalim ng buwan. At hindi lang yun. May narinig akong mahinang huni na hindi ko maipaliwanag. Dali-dali akong tumayo at sinilip ang paligid pero wala namang tao o hayop. Naiwan lang ako na may kakaibang pakiramdam. Parang may nakatingin sa amin. At yun ang simula ng isang pangyayari na hindi ko kailanman malilimutan. At sa puntong yon, Sir Jupiter, doon nagsimula ang mga pangyayaring nagdala sa amin sa isang bangungot. Sir Jupiter, kung sa unang bahagi ay naikwento ko po sa inyo ang masayang buhay naming magpamilya, sa bahaging ito naman, malalaman nyo na rin kung paano nagsimula ang aming bangungot. Ang buhay po namin ay biglang nagbago nang mamatay ang kapatid ni Marco. Ang bunsong kapatid niyang si Mila. Hindi ko po akalain nang balitang yon ang sisira sa aming katahimikan. Tumawag si Marco sa akin at ramdam ko agad ang bigat sa kanyang boses. "Denise, patay na si Mila." Yan ang sinabi niya. Akala ko'y nagbibiro lang siya sa akin nung una. Pero nang marinig ko ang kanyang pag-iyak, doon ko naunawaan. Tunay ngang wala na si Mila. Sir Jupiter, ng araw na yun ng biyahe namin papuntang Aklan, ramdam ko na agad ang bigat ng loob ni Marco. Tahimik lang siya habang nagmamaneho ng van. Halos hindi nagsasalita. Ako naman pinipilit kong gawing magaan ang atmosphere. Ayokong madagdagan pa ang bigat na nararamdaman niya. Si Eliza, nakaupo sa likod, tahimik din habang nakatanaw sa labas ng bintana. Minsan, sinusubukan kong magbiro o magbukas ng kwento pero puro tango lang ang sagot ni Marco. Kita ko sa mukha niya yung pagod, yung sakit ng pagkawala ng kapatid niya. Alam kong sobrang close sila noon. Si Mila kasi yung bunso sa kanila, palabiro, maingay at laging nasa paligid kapag may family gathering. Kaya siguro ang hirap tanggapin ng asawa ko na wala na siya. Habang umaandar ang van, napansin ko na parang lumalalim ang dilim sa daan kahit tanghaling tapat pa lang. Dumadaan kami sa mga parte ng kalsada na puro puno at palayan at yung hangin, Sir Jupiter, iba ang pakiramdam. Parang malamig na may kasamang bigat. Kumbaga, parang humahaplos sa balat mo. Pero hindi mo may paliwanag kung bakit ka kinikilabutan. Tahimik lang kaming tatlo nang bigla kong narinig si Eliza. Mahina niyang sabi, "Mama." Napalingon ako sa kanya. "Bakit, anak?" Tumingin siya sa akin pero hindi agad sumagot. Nakaturo lang siya sa bintana na parang may tinitingnan siya. "Mama, may babae sa puno. Bakit siya nakatingin sa atin?" Napatigil ako sandali. Napatingin din ako sa labas pero wala naman akong nakita kundi mga dahon na ginagalaw ng hangin. Napangiti ako, pilit kong ginawang normal. "Baka unggoy lang yon, anak. O baka may tao lang na dumadaan." Sabi ko sa kanya, sabay haplos sa buhok niya. Ngumiti rin si Eliza pero halatang nag-aalangan. "Pero mama, wala naman siyang paa." Bulong niya. Doon, Sir Jupiter, parang nanlamig ang batok ko. Hindi ko alam kung ano ang isasagot ko. Pinili ko na lang na huwag patulan at baka guni-guni lang niya. Kaya sabi ko, "Sige na anak, matulog ka na. Mahaba pa biyahe natin." Pero sa totoo lang, mula noon hanggang makarating kami sa Aklan, hindi na ako mapakali. Pagdating namin sa probinsya, tanghali na pero ang paligid ay parang dapit hapon. Maulap ang langit at malamig ang simoy ng hangin kahit summer. Pagpasok pa lang namin sa compound ng bahay ng pamilya ni Marco, ramdam mo na agad yung lungkot. Tahimik ang buong paligid. Tanging tunog lang ng mga kuliglig
ang maririnig. Lumabas si Rodolfo, stepfather ni Marco. Siya ang nagsilbing ama sa kanila mula nang maaga nilang mawala ang tatay nila. Paglapit niya sa amin, ngumiti siya pero hindi ko alam kung bakit parang nanlamig ako. Hindi yung lamig ng hangin, kundi yung tipong may ibang dating. Matalim ang mga mata niya at yung ngiti niya parang pilit. Hindi ko alam kung nahihiya lang ako o kung may kakaiba talaga sa aura niya. "Marco anak, mabuti nakarating kayo," sabi niya, sabay tapik sa balikat ng asawa ko. Tumangulang si Marco at nagmano. Si Denise po at si Eliza. Pakilala niya sa amin. Tumango ulit si Mang Rodolfo at tumingin kay Eliza. "Kamukhang kamukha ng tiyahin niyang si Mila, oh," sabi niya. Napatingin ako kay Eliza na tahimik lang. Hindi ko alam kung matutuwa ako o matatakot kasi sa pagkakataong iyon, parang may sumagi sa isip ko yung mga sinabi ng anak ko sa biyahe. Pagpasok namin sa bahay, ramdam ko agad ang amoy ng kandila at bulaklak. Malamig ang hangin kahit ang daming tao sa loob. Ang ilaw mahina lang. Ang mga upuan ay nakaayos sa gilid at sa gitna naman ay naroon ang kabaong ni Mila. Ang mga tao tahimik lang, parang may gustong sabihin pero hindi masabi. Habang nakatingin ako sa kabaong, napansin kong parang sobrang putla ni Mila. Halos parang hindi na tao. May maliit na sugat siya sa gilid ng labi at may mga bulak na nakasuksok sa ilong. Hindi ko alam kung bakit pero habang pinagmamasdan ko siya, parang gumagalaw ang mga daliri niya. Napatigil ako, kumarap ako ng ilang beses pero wala naman. Kaya sabi ko sa sarili ko, "Pagod ka lang, Denise, pagod ka lang. Huwag mong hayaan na maparanoid ka." Habang tumatagal ang gabi, unti-unti kong nararamdaman yung kabog ng dibdib ko. Hindi ko alam kung dahil ba sa pagod o dahil may kakaibang presensya talaga. Nakikisalamuha ako sa mga kamag-anak ni Marco pero bawat segundo parang may mga matang nakatingin sa akin. Parang may dumadaan sa likod ko kahit wala namang dumadaan. May bata rin doon, mga 4 na taong gulang siguro. Nakaupo siya sa sahig malapit sa kabaong, umiiyak ng mahina. Lalapitan ko sana pero pagtingin ko, wala naman palang bata doon. "Denise, okay ka lang?" tanong ng isang tiyahin ni Marco. Ngumiti lang ako at magalang na sumagot, Oo po. Kasi siguro napagod lang sa biyahe." Pero sa loob ko, Sir Jupiter, iba na ang kaba ko. Hindi ko na maipaliwanag. Habang papalalim ang gabi, unti-unting nabawasan ang mga tao sa lamay. Si Marco nakaupo sa harap ng kabaong, nakatitig lang kay Mila. Halos hindi gumagalaw. Lumapit ako sa kanya, hinawakan ko ang kamay niya. "Magpahinga ka muna, Han," sabi ko. Malalim na bumuntong hininga ang asawa ko at kita ko sa mga mata niya ang lungkot. "Sandali lang. Gusto ko lang dito." Mahina niyang sagot. Tumango ako at umupo sa tabi niya. Tahimik lang kami. Tanging tunog lang ng kandila ang maririnig. Yung maliliit na tikitik habang natutunaw ito. Tinitingnan ko si Marco tapos tumingin ako kay Mila. At doon, Sir Jupiter, biglang may pumatak sa sahig. Akala ko tubig lang galing sa bubong pero nang tumingin ako, kulay pula. Dugo. Napasingap ako, dahan-dahan kong itinaas ang tingin ko sa kisame pero wala namang kahit anong butas. Walang tumutulo. Tiningnan ko ulit ang sahig, nandun pa rin yung patak ng dugo. Pero nang tumingin ako kay Marco, parang wala siyang napansin. Tiningnan ko rin ang mga tao sa paligid. Normal lang sila, parang walang nakikita. Nang yumuko ulit ako para tingnan yung patak ng dugo, nawala na ito. Parang hindi nangyari. At doon ko naisip, Sir Jupiter, baka nagsisimula na talaga yung hindi namin inaasahan. Kinabukasan, maaga akong nagising dahil sa ingay ng mga tao sa labas. Ang dami ng dumating na kamag-anak at kapitbahay pero kahit marami na, iba pa rin ang pakiramdam sa paligid. Tahimik,
Mabigat. Parang kahit gaano karami ang tao, may kulang. Pagbaba ko, naamoy ko agad yung halimuyak ng kandila at bulaklak. Yung tipong amoy na dumidikit sa balat. Naroon si Marco, nakaupo pa rin sa harap ng kabaong ni Mila. Namumugto pa rin ang mga mata niya sa kakayak. Gusto kong lapitan pero napansin kong tahimik lang din si Eliza sa isang tabi. Nakaupo sa silya at nakatitig sa kabaong. "Anak, kain na muna tayo," sabi ko habang lumalapit. Hindi siya kumibo. Nakapako lang ang tingin niya sa kabaong. Parang may sinusundan sa loob. Lumapit ako. Hinawakan ko ang kamay niya. "Eliza, bakit?" Tumingin siya sa akin sabay bulong, "Mama, si Tita Mila umiiyak. Bakit ayaw nila siyang pakinggan?" Napahinto ako, parang bumigat ang dibdib ko. Tiningnan ko ang kabaong. Wala naman akong naririnig. Tahimik lang. Pero sa mata ng anak ko, halatang totoo ang sinasabi niya. Nanlalamig na ang mga kamay ko. "Anak, baka nagkakamali ka lang. Wala naman Bigla, Sir Jupiter, kumalabog ang takip ng kabaong. Hindi malakas pero sapat para mapatigil ang mga nagdarasal. Lahat na patingin, tumayo si Marco, nilapitan agad yung kabaong at sinilip. Walang kakaiba. Pero ako, hindi ko alam kung saan ko ilalagay ang sarili ko. Ramdam ko yung panginginig ng tuhod ko. Hindi ko na tiningnan pa ulit si Eliza. Ayokong makitang natatakot din siya. Pagkatapos ng pangyayaring yun, mabilis na ibinalik ng mga tao sa normal ang lahat. "Baka hangin lang," sabi ng iba. Pero sa isip ko, hindi yun basta hangin. Pagbalik namin sa kwarto pagkatapos ng lamay, hindi ko na napigilan ang sarili kong kausapin si Marco. "Han?" Mahinahon kong simula. "Kanina, si Eliza may sinabi." Hindi pa ako tapos, agad na siyang sumabat. "Tungkol saan?" Natahimik ako saglit noon, Sir Jupiter. Nag-aalinlangan ako kung sasabihin ko ba, pero tinuloy ko pa rin. Sinabi niya na si Mila raw umiiyak, tapos hindi pa ako tapos sa sasabihin ko, bigla na lang siyang nagsalita. "Denise, tama na." Malamig ang tono niya. Napahinto ako, napatitig ako sa kanya at kita ko sa mga mata niya na hindi siya naniniwala sa akin. "Marco, narinig ko rin yung kumalabog kanina, hindi yun normal." Muli niya na naman akong pinutol noon, Sir Jupiter, para siyang galit sa akin. "Pakiusap." Sabay din niya. "Huwag mong ipagsigawan yan, wala tayong kailangang palabasin na kung anumang kababalaghan. Lahat tayo nagdadalamhati, huwag ka na sana makidagdag." Sa totoo lang, napikon na ako noon, Sir Jupiter, kaya naman nasagot ko na sa mataas na boses ang asawa ko. "Hindi ko naman pinapalala. Pero paano kung may ibig sabihin yun? Paano kung..." At gaya ng inaasahan ko noon ay sinigawan niya ako. "Denise!" Malakas na niyang sabi. Napatigil ako. "Hindi lahat ng bagay na nakikita mo nakakaiba ay multo, okay? Pagod ka lang, pati si Eliza. Baka natatakot lang dahil sa lamay." Hindi na ako nakasagot. Tumalikod siya at diretsong lumabas ng kwarto. Naiwan akong nakaupo sa kama. Tahimik. Nasaktan ako, Sir Jupiter. Hindi dahil sumigaw siya, kundi dahil alam kong may nararamdaman akong totoo. Pero ayaw niyang pakinggan. Pagsapit ng gabi, halos lahat ng tao sa bahay ay natulog na. Tahimik na ulit ang paligid. Tanging huni ng kuliglig ang maririnig. Nakahiga ako sa kama. Si Marco nasa kabilang gilid, mahimbing na natutulog. Si Eliza katabi ko. Pero ako, gising pa rin. Habang nakatitig sa kisame, bigla kong naramdaman ang malamig na hangin na dumaan. Una, mahina lang. Pero habang tumatagal, parang mas lumalamig. Para bang may nagbukas ng bintana. Pero alam kong sarado lahat yon bago kami matulog. Kasabay ng hangin na amoy ko ulit yung bulaklak. Amoy na parang sariwang santan
na hinaluan ng kandila. Mahirap ipaliwanag pero kakaibang bango. Nakakahilo, nakakatindig balahibo. Pinilit kong pumikit. Iniisip ko lang na baka guni-guni ko lang. Pero nang bumaling ako sa paanan ng kama, may nakita akong nakatayo. Isang babae. Nakaputi, basang-basa ang damit. May dugong tumutulo sa laylayan. Hindi ko makita ang mukha niya dahil nakayuko siya at ang buhok niya ay nakatakip sa buong mukha. Parang nanigas ako sa takot. Hindi ako makagalaw, hindi ako makasigaw. Nakatingin lang ako sa kanya habang nakatayo siya roon, parang hindi gumagalaw pero alam mong buhay. Narinig ko yung hinga niya, mahina pero ramdam ko, shhh, para akong binuhusan ng malamig na tubig. Gusto kong igalaw ang kamay ko, gisingin si Marco pero parang may pumipigil sa katawan ko. Nang pilitin kong ipikit ang mata ko, naramdaman kong lumapit siya, isang hakbang. Isa pa hanggang sa parang nasa gilid na siya ng kama. Narinig kong may tumulo sa sahig. Tak! Tak! Parang patak ng tubig. Pero nang tumingin ako, hindi tubig, kundi dugo. Dugo na tumutulo mula sa laylayan ng suot niya. At doon ko na narinig ang boses niya. Mahina pero malinaw. Bakit iniwan niyo ako? Parang nawala ang hininga ko sa sandaling yun. Hindi ko alam kung umiiyak ako o natutulog pa ba. Pagkurap ko, wala na siya. Pero sa dingding, Sir Jupiter, may naiwan. Isang marka ng kamay. Pulang-pula, parang may humawak doon at duguan ang palad. Dahan-dahan akong bumangon, nanginginig. Nilapitan ko ang dingding at doon ko nakita na basa pa ang dugo. Hinawakan ko si Marco. Ginigising ko siya. Gising, may nakita ako. Nagising siya, iritable. Ano na naman, Denise? Itinuro ko ang dingding at nanginginig pa ang boses ko. Ay ano, tingnan mo. Pero nang tumingin siya, wala na. Malinis na ulit ang pader. Wala namang kahit ano. Sabi niya sabay buntong hininga. Tulog na tayo, napapagod ka lang. Tumalikod siya at muling humiga. Ako naman, tulala lang. Tinitigan ko ang dingding na kanina lang ay may dugo pero ngayon parang walang nangyari. At doon, Sir Jupiter, napagtanto ko, hindi ko lang basta naamoy ang bulaklak ni Mila. Naririnig, nararamdaman, at ngayon, nakikita ko na siya. Matapos ang lamay, tuluyan na kaming bumalik sa Leyte. Tahimik lang ang biyahe. Walang nagsasalita sa amin ni Marco. At si Eliza, nakatingin lang sa labas ng bintana habang dinadaanan namin ang mga bundok at dagat. Pero habang umaandar ang sasakyan, hindi mawala sa pakiramdam ko na parang may kasama kami. Hindi ko alam kung bakit, pero bawat liko ng kalsada, bawat pagdaan sa anino ng mga puno, pakiramdam ko may mata na nakamasid. Habang binabaybay namin ang kahabaan ng kalsadang pabayan, napansin kong may aninong dumaan sa gilid ng bintana. Isang iglap lang pero malinaw. Isang babaeng nakaputi. Napakapit ako sa braso ni Marco. Han, nakita mo yun? Kunot noon naman na napatingin sa akin si Marco at parang nagtataka siya sa sinabi ko. Ha? Ano na naman yan? Napabuntong hininga siya. Denise, baka guni-guni mo lang. Pagod pa tayo sa biyahe. Hindi na ako nagsalita. Pinilit kong manahimik pero hindi ako nagkamali. Ramdam ko mula pa lang nang umalis kami sa Aklan, may sumama na sa amin. Pagdating namin sa bahay, agad akong kinabahan. Pagbukas pa lang ng pinto, may dumampi agad na malamig na hangin. Hindi normal kahit gabi na. Mabigat, parang may gustong magpahiwatig. Si Eliza tumakbo agad papasok. Mama, parang ang lungkot ng bahay, sabi niya.
Tiningnan ko si Marco pero hindi na naman siya umimik. Diretso lang sa kusina, kunwari walang narinig. Habang inaayos ko ang mga gamit, napansin kong parang may mga liwanag sa kisame na nagkikislapan. Baka lost connection lang, sabi ko sa sarili ko. Pero kinabukasan nang pumasok ako sa kwarto, nakita kong bukas ang mga drawer, kalat ang mga gamit at damit, parang may naghalungkat. Alaysa, ikaw ba to? Tanong ko. Umiling siya at nagtataka. Hindi po, Mama. Si Tita lang po, naghahanap siya ng suot niya. Napahinto ako at hindi ko alam kung bakit sinabi yun ng anak ko. Anong tita? Hindi ako noon makapaniwala sa mga sinasabi ni Alaysa sa akin. Si Tita Mila. Ngumiti siya, inosente. Kalaro ko po siya. Mabait naman po siya pero minsan umiiyak. Hindi makapaniwalang kinausap ko ang anak ko. Anak, paus pa ang boses ko. Saan mo siya kalaro? Seryosong-seryoso ang mukha ng anak ko noon, Sir Jupiter, kaya naman ramdam kong nagsasabi siya ng totoo. Itong bahay po. Sabi niya gusto raw niya dito tumira muna kasi hindi siya makaalis. Nanlamig ako. Napaupo ako sa sofa. Hindi ko alam kung iiyak o tatakbo. Nang marinig ni Marco ang pinag-uusapan namin, agad niya kaming pinutol. Denise, ano ba yan? Pinapaniwalaan mo pa si Alaysa sa mga ganyang bagay? Tama na, ha? Agad kong sinagot si Marco at naniniwala talaga ako sa sinasabi ng anak namin noon. Pero Marco, sumigaw siya noon. Sinabi niya sa amin na tama na at kinuha niya ang laptop niya at nagkulong sa kwarto. Ganito na siya mula pa noong lamay. Puro trabaho, puro iwas. Parang takot din siya pero ayaw aminin. Lumipas ang ilang araw, mas dumadalas ang mga kakaibang nangyayari. May mga sandaling bigla na lang mamamatay ang ilaw kahit bagong palit. May mga plato sa kusina na biglang nahuhulog kahit walang tao. At sa gabi, may maririnig kang mga yabag sa pasilyo. Parang may naglalakad ng nakayapak. Isang gabi habang pinapadede ko si Alaysa sa kama, napansin kong nakatitig siya sa dingding. Anak, bakit? Tanong ko. Ngumiti siya. Si Tita Mama, naglalaro kami ng taguan. Napaangat ang ulo ko. Tiningnan ko kung saan siya nakatingin, pero wala akong nakita. Anak, wala naman tao riyan. Ngumiti lang siya ulit sabay bulong. Nagtatago po siya sa likod mo. Napatayo ako agad pero pagningon ko, wala. Kinagabihan, hindi ako agad nakatulog. Ramdam ko yung lamig na parang galing sa ilalim ng sahig. At sa gitna ng katahimikan, narinig ko yung kaluskos. Mahina lang, pero totoo. Tumigil ako sa paghinga. Tumingin ako sa salamin sa tapat ng kama. At doon ko siya nakita. Ang refleksyon ng isang babae na kaputing damit, duguan at umiiyak. Ang mukha niya basag, parang sinunog at nilublob sa tubig. Pero kahit ganoon, nakilala ko siya. Mila? Bulong ko. Tumiting siya sa akin mula sa salamin. Ang mga mata niya puno ng sakit at habang pinapanood ko siya, lumapit siya ng dahan-dahan, hindi sa akin, kundi sa mismong refleksyon. Parang gustong lumabas. Tulungan mo ako. Mahinang sabi niya. Kasunod noon, tumulo ang dugo mula sa salamin. Napatras ako, napasigaw, nataranta si Marco at agad na pumasok sa kwarto. Itinuro ko ang salamin. Si Mila, nandun siya. Ngunit nang tumingin siya, wala na. Malinis na ulit ang salamin. Wala ni patak ng dugo. Denise, tama na! Sigaw niya. Lagi mo na lang dinadamay si Mila, wala na siya. Tanggapin mo na, patahimikin mo na ang kaluluwa niya. Pero hindi ko siya pinakinggan.
Humagulgol ako habang niyayakap si Eliza. Hindi ko alam kung guni-guni lang ba pero naramdaman ko ang kamay ni Mila sa balikat ko. Malamig, mabigat at mahina niyang bulong sa tenga ko. Hindi ako makaalis, Denise. Tulungan mo akong sabihin sa kanya ang totoo. At bago ako tuluyang mapahagulgol, nakita ko sa salamin ang refleksyon ni Marco. Nakatingin sa amin at sa likod niya si Mila, nakangiti, duguan at nakayakap sa balikat niya. Tahimik ang mga sumunod na araw sa bahay. Pero hindi yun katahimikang nakapapawi ng isip, kundi yung klase ng katahimikan na parang naghihintay ng sigaw. Minsan sa gabi bigla na lang akong nagigising sa mga yapak sa labas ng kwarto o kaya yung tunog ng mga plato sa kusina na parang may naghuhugas kahit alam kong tulog na kaming lahat. At si Marco, mas lalo siyang naging mailap. Marco, kailangan nating mag-usap. Sabi ko isang hapon habang naghahanda ako ng hapunan. Pagod ako, Denise. Sagot niya, hindi man lang lumilingon. Hindi. Ngayon. Hindi mo ba napapansin? Laging may kakaiba rito sa bahay. Si Eliza, may nakikita. Tapos ako rin. Hindi pa man ako tapos sa sasabihin ko ay bigla na lang siyang sumigaw sa akin. Denise, pwede ba? Napalakas ang boses niya. Wala kang naririnig. Wala kang nakikita. Tigilan mo na yan. Napaatras ako. Kita ko ang galit sa mukha niya, pero may kung anong nakatago sa ilalim nun. Takot. At sa likod ng takot na yun, isang uri ng guilt. Hindi ko alam kung para saan, pero ramdam ko, may tinatago siya. Mula noon, naging tahimik si Marco. Madalas siyang nasa labas, laging abala raw sa trabaho at tuwing tinatanong ko kung saan siya galing, palaging iisa lang ang sagot niya. Sa opisina. Pero sa bawat gabi na umuwi siya, may amoy siyang hindi ko maipaliwanag. Parang usok at bulaklak. Amoy lamay. Isang gabi habang hinahanap ko ang resibo ng bayarin sa mesa, aksidente kong nahulog ang bag ni Marco. Nagkalat ang mga papel at sa ilalim ng mga dokumento may nakita akong maliit na notebook. Luma na. Medyo marupok na ang takip at sa unang pahina nakasulat. Diary ni Mila. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Kinabahan ako pero binuklat ko pa rin. Mga unang pahina pero simpleng kwento lang. Tungkol sa pamilya, sa trabaho niya sa resort, sa mga pangarap niyang makaalis ng aklat. Pero habang tumatagal, nag-iba ang tono. Si Papa Rodolfo, iba na ang tingin sa akin. Di ko alam kung anong gagawin ko. Si Marco laging wala. Wala akong mapagsabihan, ayokong umuwi pero pinipilit niya ako, parang may balak siya. Hanggang sa dumating ako sa huling pahina. Basag ang sulat, parang nagmamadali. Kung sakaling mawala ako, si Papa Rodolfo ang may gawa. Huwag niyong hayaang makalayo siya. Tumigil ang oras ko sa sandaling yon. Ang Papa Rodolfo na nakasulat doon sa Jupiter ang stepfather ni Mila. At kung tama ang hinala ko, yun din ang ama ni Marco. Nanlamig ako. Napatingin ako sa paligid ng bahay. Parang may mga matang nakatingin sa akin. At sa sandaling yon, narinig ko ang mahinang hikbi galing sa bintana. Gabi na nang tuluyan kong naipikit ang mata ko. Pero hindi rin ako nakatulog ng mahimbing. Bandang 3:00, nagising ako sa kaluskos. Una mahina lang. Pero habang pinakikinggan ko, parang may humihinga sa loob ng kwarto. Mabigat at mabagal. Dahan-dahan akong bumangon. Sa gilid ng kama, tanaw ko ang salamin sa tokador. At doon, may anino ng babae. Nakatayo siya, yakap ang sarili. Umiiyak, duguan ang suot pero hindi na ganoon kapuno ng galit ang mukha niya. Parang pagod, parang may gustong sabihin. Mila? Mahina akong sabi. Ano ba talaga ang gusto mong sabihin? Tumingin siya sa akin sa refleksyon. Mabagal niyang iniangat ang kamay niya.
Itinuro ang dibdib niya at sa mismong lugar na yon biglang lumitaw ang mga bakas ng dugo sa bestida niya. Siya, pabulong niyang sabi habang patuloy na dumadaloy ang luha sa pisngi. Siyang pumatay sa akin. Nanginginig ako ng mga oras na yon, Sir Jupiter. Hindi ako makapaniwala sa mga naririnig ko. Sino? Itinuro niya ang pinto. Sabihin mo kay Kuya Marco. Humikbi siya. Ang totoo. Nagsimulang magdugo ang salamin. Parang may umaagos mula sa loob. Dahan-dahang naglaho ang imahe ni Mila at sa halip refleksyon ko na lang ang naiwan. Nanginginig, nalalambot, halos hindi makahinga. At mula sa labas ng kwarto narinig ko ang pagbukas ng pinto. Si Marco, nakatayo sa dilim at sa kamay niya ang parehong notebook ni Mila. Denise, malamig niyang sabi. Saan mo nakuha yan? Hindi ako nakasagot. Pero sa likod niya, sa salamin muling sumilip si Mila. Nakatingin sa akin, umiiyak at sa mga labi niya nakita kong gumalaw ang mga salita. Huwag kang manahimik. Hindi ko na kayang itago ang kaba ko. Simula nang makita ko si Mila sa salamin, parang bawat sulok ng bahay ay may nagmamasid. Kahit tahimik ramdam kong may presensang hindi nakikita. At si Marco, mas lalo siyang nag-iba. Laging tahimik, laging tulala. Parang may dinadalang mabigat na hindi niya kayang ilabas. Isang gabi habang naglalaba ako sa labas ng bahay, narinig ko siyang nagsasalita mag-isa sa loob. Mahina, pero malinaw. Hindi ko sinasadya. Bulong niya. Wala akong magagawa. Agad akong pumasok. Nakaupo siya sa sala, hawak ang ulo, nanginginig. Marco, mahinahon kong sabi, kailangan na nating pag-usapan to. Tumingin siya sa akin, pula ang mga mata parang ilang gabi nang walang tulog. Hindi mo naiintindihan, Denise. Hindi mo alam kung anong totoo. Umupo ako sa tapat niya. Sabihin mo, ano ba talagang nangyari kay Mila? Tahimik siya sandali. Tanging tiktak ng orasan ng maririnig. Hanggang sa bumigat ang boses niya. Nakita ko si Papa Rodolfo noong gabing namatay si Mila. Mahina niyang sabi, halos pabulong. Nanlamig ako, Sir Jupiter, nang marinig ko ang sinabi niya. Hindi ko siya agad pinansin kasi akala ko. Napahinto siya. Pinikit ang mga mata. Malalim ang buntong hininga. Akala ko nagkakamali lang ako lang nakita. Pero ilang oras matapos noon may nakakita kay Mila. Duguan. Sa likod ng bahay, patay na. Nabigla ako. Bakit hindi mo sinabi sa pulis? Nanginginig ang kamay niya habang sinasabi. Natakot ako. Sinabi ni Papa Rodolfo kapag nagsalita ako raw ang mapagbibintangan. May alitan daw kami ni Mila noon kaya madali akong ididiin. Pinagmamasdan ko siya, ang takot sa mga mata, ang bigat ng konsensya. Pero sa halip na maawak, galit ang umakyat sa dibdib ko. Marco, nanginginig ang boses ko, kaya hindi matahimik ang kapatid mo dahil ikaw mismo ang nagtago ng katotohanan. Hindi ako makapaniwala noon sa ginawa ng asawa ko. Hindi ko sukat akalain na ganoon ang itinatago niya sa akin. Hindi ko sinasadya. Sigaw niya sabay hampas sa mesa. Wala akong gusto masaktan. Akala ko kung mananahimik ako matatapos din ang lahat. Tumayo ako. Nanginginig. Matatapos? Marco, pinatay ang kapatid mo at pinili mong manahimik? Walang imik. Nakatungo lang siya. Umiiyak at sa unang pagkakataon mula nang mamatay si Mila, nakita ko ang tunay na takot sa mukha ng asawa ko. Hindi lang takot sa multo kundi sa sarili niyang ginawa. Pagkatapos ng gabing yon, nag-iba ang hangin sa bahay. Parang may dumaan na malamig na hangin sa bawat silid. Ang mga kurtina, gumagalaw kahit sarado ang bintana.
Biglang bumagsak ang mga larawan sa dingding. Sunod-sunod, isa-isa hanggang sa may narinig akong crash mula sa sala. Tumakbo ako roon at nakita ko ang litrato naming tatlo. Ako, si Marco at si Eliza. Basag na ang salamin pero ang mas kinilabutan ako, may tumulong dugo sa mukha ni Marco sa litrato. Napaatras ako. Marco? Lumabas siya mula sa kusina. Hawak pa ang baso ng tubig. Tingnan mo. Itinuro ko ang litrato. Nanlaki ang mata niya. Paanong? At bago pa siya makapagsalita, biglang bumigat ang hangin. Parang may yumugyog sa paligid namin. Mula sa likod niya, sa madilim na bahagi ng sala, unti-unting lumitaw ang anyo ni Mila. Duguan pa rin ang suot pero hindi galit. Malungkot. Nakatitig siya kay Marco. Hawak ang dibdib niya. Parang humihingi ng tulong. Marco, mahinang tawag ko. Nandito siya. Dahan-dahan niyang nilingon pero bago pa niya tuluyang makita, biglang kumidlat sa labas. Sa saglit na liwanag nakita ko si Mila. Nakatingin, umiiyak bago siya tuluyang naglaho. Tahimik kaming dalawa. Wala ni isa mang kumilos. Tanging tunog ng ulan sa bubong at tibok ng puso namin ang maririnig. Kinabukasan, pilit kong inaliw ang sarili. Nagluluto ako sa kusina. Pinipilit kong kalimutan ng mga nakita ko. Normal lang ito, sabi ko sa isip ko. Pagod lang ako. Pero habang nagpiprito ako ng ulam, biglang namatay ang ilaw. Kasunod nun, isang malamig na hangin ang dumaan sa batok ko. Tumingin ako sa kalan, naka-off. Ilang segundo lang bigla itong bumukas na mag-isa. Shhh! Tumindig ang balahibo ko na umangat ang apoy. Mas malakas pa sa normal. Marco! Sigaw ko pero walang sumagot. Lumalakas ang apoy, tila may puwersang nag-aalab sa paligid ko. Naglakad ako paatras pero may malamig na kamay na biglang humawak sa braso ko. Napasigaw ako at mula sa apoy may boses na lumabas, mahina pero malinaw. Tumulong ka. Hindi yun galit, hindi rin boses ng demonyo. Isa yung pakiusap, isa yung tinig ng kaluluwang pagod. Napaluhod ako, nanginginig at halos hindi makagalaw. Mila, bulong ko, yung gusto mong gawin ko. Pero bago ako makasagot, biglang namatay ang apoy. Naiwan akong nakaupo sa sahig, pawis na pawis, nanginginig sa takot. At sa pader ng kusina may bakas ng kamay, duguan, doon mismo sa tabi ng kalan. Parang mensahe, parang senyales na hindi pa tapos ang lahat. Kinagabihan habang tulog si Eliza, nilapitan ko si Marco. Tahimik siyang nakaupo sa gilid ng kama. Marco, mahina akong sabi. Hindi na natin ito pwedeng baliwalain. Si Mila humihingi ng tulong. Hindi siya kumibo, pero ramdam ko sa kamay niyang nanginginig na alam niya kung ano ang ibig kong sabihin. Kung gusto mong matapos to, kailangan nating harapin ang totoo. Hindi lang si Papa Rodolfo ang dapat managot. Kailangan nating tulungan si Mila na makahanap ng kapayapaan. Tumingin siya sa akin, namumugto ang mata. Paano kung hindi niya gusto ng kapayapaan? Bulong niya. Paano kung gusto niya ng paghihiganti? Hindi ako nakasagot. Dahil sa sandaling yun, biglang bumukas ang pinto ng kwarto. Walang hangin, walang tao. Pero sa malamig na dilim may mahinang boses na nagsalita. Gusto ko lang ng katotohanan. At alam kong hindi iyon panaginip. Nandoon siya, si Mila, at nagsisimula na ang tunay na laban namin laban sa kasinungalingan. Mula ng gabing yun sa kusina, hindi na ako mapalagay. Tuwing ipipikit ko ang mga mata, naririnig ko ang boses ni Mila. Mahina, nanginginig, laging pareho ang sinasabi. Tulungan mo ako. Hindi ako makatulog. Kahit si Marco, na dating matigas at ayaw maniwala, tila unti-unti na rin kinakain ng takot. Madalas ko siyang abutang gising sa kalagitnaan ng gabi. Nakatitig lang sa kisame, parang may gustong sabihin pero walang lakas ng loob. Isang umaga habang nag-aalmusal kami, nagpasya ako. Marco, babalik tayo sa Aklan, sabi ko. Halos malaglag ang kutsara niya. Hindi siya titigil hanggat hindi mo sinasabi ang totoo.
Mahina kong sabi pero buo ang loob ko. Hindi tayo mapapanatag dito, lalo na si Mila. Tahimik siya sandali. Tinitigan ako ng matagal saka napayuko. Kung yan ang gusto mo, pero hindi ako sigurado kung kaya kong harapin si Papa. Hinawakan ko ang kamay niya para ipaalam sa kanya na nasa tabi niya ako. Hindi mo kailangang kayanin mag-isa. Kasama mo ako. Sagot ko. At doon nagsimula ang muling pagbabalik hindi lang sa lugar ng alaala, kundi sa simula ng lahat ng kasinungalingan. Mabigat ang biyahe. Tahimik si Marco habang nagmamaneho. Samantalang si Eliza ay nakatingin lang sa bintana. Sa bawat kurba ng daan, ramdam ko ang bigat ng hangin. Parang may sumasabay sa amin. Ma, si Tita Mila, nasa likod natin. Napalingon ako. Wala naman akong nakita pero malamig ang hangin sa loob ng sasakyan. Anak, anong ibig mong sabihin? Maingat kong sabi. Ngumiti siya, inosente. Nakangiti siya, Mama, pero umiiyak din. Napatingin ako kay Marco. Kita ko ang takot sa mga mata niya kahit pinipilit niyang manatiling kalmado. Hindi na kami nagsalita hanggang makarating sa aklat. Pagdating namin sa lumang bahay ng pamilya nila, tila bumalik ang lahat ng alaala. Ang bakod na kinakalawang, ang amoy ng lumang kahoy at ang malamig na hangin na parang humihinga sa paligid. Nang buksan ni Marco ang pinto, sabay kaming nakaramdam ng biglang bigat. Parang mismong hangin ay may dalang sakit at galit. Kinabukasan, lumapit kami sa dating kasambahay ni Mila, si Aling Teresita. Matanda na siya, nanginginig ang kamay habang nagtitimpla ng kape. Hindi ko akalaing babalik kayo rito, aniya, halos pabulong. Matagal ko nang gustong sabihin, pero natatakot ako. Tumingin ako sa kanya. Ano po yung gusto niyong sabihin? Huminga siya ng malalim. Nung gabing bago siya mawala, naririnig ko si Mila. Umiiyak. Nagmamakaawa, paulit-ulit niyang sinasabi, tama na Papa, masakit. Napatingin ako kay Marco. Nanigas ang mukha niya, nanginginig ang labi. Sinubukan kong tumulong. Tuloy ni Aling Teresita. Pero sinigawan ako ni Rodolfo. Sinabi niyang aksidente lang daw ang lahat. Pero sa mga gabing sumunod, lagi kong naririnig ang pag-iyak ni Mila sa kwarto niya. Kahit alam kong wala na siya. Tahimik kaming dalawa. Walang lumalabas na salita pero alam kong pareho naming naramdaman ang katotohanan sa sinabi ng matanda. Si Rodolfo, mahina kong sabi. Siyang pumatay. Tumango si Aling Teresita, luhaan. Selos ang dahilan. Galit. Hindi matanggap ni Rodolfo na anak lang siya sa ibang lalaki. Noong malaman niyang balak ni Mila umalis, hindi na niya kinaya. Napatakip ako ng bibig. Si Marco nakayukulang at sa unang pagkakataon nakita kong tuluyang bumigay ang matapang niyang muka. Gabi noon, nasa lumang bahay kami. Tahimik ang paligid pero mabigat ang hangin. Nagsindi ako ng kandila sa altar sa sala. Ang mga larawan ni Mila nakahilera sa dingding. Mga ngiting dati masigla, ngayon ay parang lungkot na nakatingin pabalik. Marco, kailangan mong harapin si Papa mo. Hindi natin pwedeng takasan ito, sabi ko. Tumango siya pero halata ang kaba. Bukas, kakausapin ko sa bukas. Ngunit hindi na kami umabot ng bukas. Biglang pumikit ang ilaw, pumailan lang ang hangin na parang may umiikot sa paligid namin. Isa-isang nagsara ang mga pinto, kasunod ang malamig na hangin na pumasok sa bawat sulok ng bahay. Eliza! Sigaw ko, pero nasa kwarto siya, tulog pa. Tumakbo ako pero hindi ko mabuksan ang pinto, parang may humahawak mula sa loob. Denise! Sigaw ni Marco. Anong nangyayari? At doon sa gitna ng dilim nakita namin siya. Si Mila. Nakatayo sa may hagdanan, nakaputing duguan, ang buhok basang-basa sa sariling dugo, ang mga mata niya'y puno ng sakit. Hindi galit kundi paghihinagpis.
Sabihin niyo na ang totoo. Mahinang boses, halos parang hangin. Ilabas niyo siya. Nanginginig ako pero lumapit ako ng dahan-dahan. Mila, tutulungan ka namin pero sabihin mo, saan namin siya mahahanap? Hindi siya sumagot. Sa halip itinuro niya ang ilalim ng hagdan. At bago siya tuluyang maglaho, may narinig akong bulong. May dugo sa ilalim. Nang buksan namin ang sahig sa ibaba ng hagdan kinabukasan, nakita namin ang luma't kalawangin na bagahe. Sa loob may mga gamit ni Mila, damit, diary at isang pulang panyo na may bakas ng dugo. At isang sulat na may pirma ni Rodolfo. Kung aalis ka, hindi mo na ako makikita. At kung hindi mo ako pipigilan, pareho tayong mawawala. Nanlambot si Marco. Parang tinanggalan ng kaluluwa. Doon ko napagtanto, totoo ang lahat ng sinabi ni Mila. At ngayon kahit kaluluwa na lang siya, hindi pa rin siya tumitigil dahil may kailangang humarap sa kasalanan. Kinabukasan, maaga naming pinuntahan si Rodolfo. Ang dating makapangyarihang lalaki, ngayon halos hindi na makalakad. Mahina at maputla, ngunit sa mga mata niya buhay pa rin ang yabang at ang takot. Pagpasok namin, tahimik lang siya. Nakatitig sa amin, parang alam na niya kung bakit kami naroon. Anong kailangan niyo? Malamig niyang tanong. Lumapit si Marco. Naginginig ang kamay. Kailangan kong marinig mula sa iyo pa. Anong ginawa mo kay Mila? Tahimik hanggang sa mapahawak siya sa ulo. Napapikit at sa wakas, bumigay. Hindi ko sinasadya. Lumapit ako at sinabihan ko siyang anong hindi sinasadya. Natakot ako na sirain niya ang pangalan ko. Sabi ni Rodolfo, nanginginig ang boses. Sinabihin ko siyang huwag aalis. Pero nagmatigas siya. Nagdilim ang paningin ko, hindi ko alam kung paano. Napasigaw si Marco sa galit at hindi na niya napigilan ang kanyang sarili. Wala kang karapatang kitilin ang buhay niya. Lumapit siya, halos sugurin ng matanda. Ako ang pumigil. Marco, tama na. Biglang humangin ng malakas. Lahat ng ilaw nagkislapan. Ang mga kurtina'y pumailan lang at mula sa dilim ng sulok, unti-unting lumitaw si Mila. Duguan, ngunit mapayapa ang mukha. Lumapit siya kay Marco, dahan-dahan at hinawakan ang balikat nito. Hindi ako galit sa iyo. Mahinahon niyang sabi. Si Rodolfo nakahawak sa dibdib, biglang napayuko, humihingal. Mila, mahina niyang sambit. Patawarin mo ako. Ngunit hindi na nagsalita si Mila. Lumapit siya, hinaplos ang pisngi ng matanda at sa sandaling yun parang tumigil ang oras. Nang bumagsak si Rodolfo sa sahig, huminto ang kanyang paghinga. Nang bumagsak si Rodolfo sa sahig, huminto ang kanyang paghinga. Sa lamay ni Rodolfo, walang umiiyak. Tahimik lang kaming tatlo. Si Marco nakaluhod sa harap ng lumang kabaong ni Mila. Umiiyak nang walang tunog. Patawad. Paulit-ulit niyang bulong. Lumapit ako, niyakap siya ng mahigpit at sa sandaling yun, naramdaman ko ang malamig na hangin na dumampi sa pisngi ko. Hindi na ito nakakatakot. Banayad, magaan, parang huling yakap ng isang kaluluwang pagod. Napatingin ako sa bintana. Sa labas, sa liwanag ng buwan, nakita ko si Mila. Nakaputing, malinis na damit. Nakangiti. Unti-unti siyang naglaho kasama ng lamig sa paligid. At sa wakas, natapos din ang sigaw na matagal naming dininig. Hindi dahil sa paghihiganti, kundi dahil sa katotohanan. Tahimik ang naging biyahe pa uwi. Walang salita, walang tanong, tanging tunog lang ng gulong sa kalsada ang maririnig. Sa unang pagkakataon matapos ang mga linggo ng takot at dilim, parang gumaan ang hangin sa paligid. Nilingon ko si Eliza sa likod. Nakatulog siya, mahimbing. May bahagyang ngiti sa labi.
Matagal na rin mula noong huli ko siyang nakitang payapa ang muka. Si Marco naman tahimik lang sa pagmamaneho pero iba na ang anyo niya ngayon. Hindi na yung lalaki na puno ng takot at pagsisisi. May kalmadong lungkot sa mga mata niya pero kasabay noon, may kapayapaan. Pagdating namin sa bahay sa Leyte, wala na yung bigat na dati naming nadarama. Hindi na malamig ang hangin. Hindi na rin nanginginig ang mga ilaw. Sa halip, may banayad na liwanag na tila sumalubong sa amin. Binuksan ko ang pinto at sa unang hakbang ko pa lang, napangiti ako. Tahimik, walang kaluskos, at walang bulong. "Ma?" sabi ni Eliza nang magising siya, hawak ang paborito niyang laruan. "Tulog na si Tita Mila, Mama. Hindi na siya umiiyak." Napatitig ako sa anak ko. At sa mga inosente niyang mata, alam kong hindi siya nagsisinungaling. "Sigurado ka, anak?" Tanong ko kahit alam kong alam ko na ang sagot. Tumango siya, nangangiti. Sabi niya, masaya na raw siya kasi hindi na natatakot si Papa. Napatingin ako kay Marco. Nakaupo siya sa hagdan, tahimik na pinagmamasdan si Eliza. Tila napayakap siya sa sariling bigat ng konsensyang unti-unti nang nabubura. "Salamat, Denise," sabi niya, mahina pero totoo. "Hindi ko magagawa to kung hindi mo ako pinilit bumalik." Ngumiti ako. "Hindi mo kailangang magpasalamat. Ang importante, natapos na ang lahat." Tahimik kaming tatlo. Sa labas, maririnig ang huni ng mga kuliglig at ang banayad na hampas ng hangin sa bintana. Sa unang pagkakataon, parang muling huminga ang bahay. Ilang araw matapos ang lahat, nagpasya akong maglinis ng lumang aparador. Habang inaayos ko ang mga lumang kahon ng mga gamit, may nahanap akong larawan. Kami ni Marco at si Mila sa gitna namin, nakangiti. Noon, hindi ko kayang tingnan ang litratong yon. Lagi kong nararamdaman ang bigat, ang lungkot at ang mga tanong na hindi ko kayang sagutin. Pero ngayon habang hawak ko ito, iba na ang pakiramdam. Hindi na siya malungkot tingnan. Parang sa bawat ngiti ni Mila sa larawan, may kapayapaan. Isinabit ko iyon sa dingding ng sala, isang simpleng alaala, hindi ng multo, kundi ng taong minsang nagmahal, nasaktan, at sa huli nakahanap din ng hustisya. Sa labas, biglang dumaan ang hangin. Banayad lang, parang dumampi sa pisngi ko. At sa di ko maipaliwanag na paraan, naramdaman kong may bulong. Hindi boses, kundi pakiramdam. Parang nagpapasalamat. Napangiti ako. "Mila, salamat din." Bulong ko. Kinagabihan, nakaupo ako sa balkonahe, tahimik lang habang pinagmamasdan ng mga bituin. Si Marco at Eliza tulog na. Tahimik ang paligid, walang kakaibang tunog, walang malamig na hangin. Ngunit sa katahimikang yon, nagsimulang bumalik sa isip ko ang lahat. Lahat ng gabi ng pagdududa at paghingi ng tulog. At ngayon, heto ako buhay, humihinga, ngunit may tanong na hindi ko maiwasang itanong sa sarili ko. Ano nga ba talaga ang hangganan ng ating pananampalataya sa mga bagay na hindi natin nakikita? Gaano kalalim ang ugnayan ng dugo, ng kasalanan at ng katotohanan? Sa lahat ng nangyari, natutunan kong hindi lahat ng kaluluwa ay masama. May mga nananatili hindi dahil gusto nilang manakot, kundi dahil may kailangan silang tapusin. At minsan, tayo mismo ang dahilan kung bakit hindi sila makaalis. Tumingala ako sa langit at sa pagitan ng mga bituin parang nakita ko ang anyo ni Mila. Payapa, malaya. Sa gitna ng katahimikan, napaisip ako. Marami sa atin ang nabubuhay na parang multo. Takot sa katotohanan, tinatakasan ng nakaraan at pinipiling manahimik kahit mali. Pero kung may natutunan ako kay Mila, ito po yun. Ang katotohanan, gaano man kasakit, ay laging daan patungo sa kapayapaan. At kung minsan, kailangang dumaan muna tayo sa dilim bago natin makita ang liwanag.
Kinabukasan habang nag-aalmusal kami, pumasok si Eliza sa kusina, bitbit ang maliit na bulaklak. Para kay Tita Mila. Sabi niya gusto niya raw ng bulaklak tuwing umaga. Sabi ni Eliza. Napangiti ako sabay tungo. Oo anak, bibigyan natin siya ng bulaklak araw-araw. Habang pinagmamasdan ko si Eliza, napatingin ako sa bintana. Dumaan muli ang hangin. Dahan-dahan, banayad. At sa isang iglap, tila may amoy ng bulaklak na sumingaw sa paligid. Pamilyar, malambing. Hindi na po ako natakot. Sa halip, ngumiti ako. Hindi dahil sa pakiramdam ng presensya, kundi dahil alam kong may isang kaluluwang tuluyan ng nagpahinga. At may pamilyang natutong bumangon. Kung may isang bagay akong natutunan sa lahat ng ito ay ito. Ang mga lihim kahit gaano mo itago, laging may paraan para lumabas. Ang mga sugat ng nakaraan hindi kailanman maghihilom kung mananatili sa dilim. Minsan, kailangan nating harapin ng mga multo, hindi lang yung nasa paligid, kundi yung mga multo sa loob natin. Ang takot, ang kasalanan, ang pagdududa, at ang katahimikan. Dahil sa huli, hindi nakakatakot ang mga kaluluwang ligaw. Mas nakakatakot ang mga taong piniling manahimik sa gitna ng kasamaan. Kaya tanong ko po sa inyong lahat na makakabasa dito, kung sakaling marinig ninyo ang tinig ng isang kaluluwang humihingi ng tulong, makikinig ba kayo? O mananahimik tulad ng iba? At sa katahimikan ng gabing yun, may isang bulong ng hangin na dumaan. At sa unang pagkakataon, hindi ito dala ng takot, kundi ng kapayapaan. Magandang araw, Denise. Alam mo, habang binabasa ko yung tanong mo kanina, kung sakaling marinig ninyo ang tinig ng isang kaluluwang humihingi ng tulong, makikinig ba kayo o mananahimik tulad ng iba? Napahinto rin ako sandali. Hindi dahil sa takot, kundi dahil totoo yung laman ng tanong mo. Ang bigat, di ba? Hindi lang kasi tungkol sa multo o sa kababalaghan yan. Sa totoo lang, parang tinamaan din ako ron bilang tao. Kasi kung iisipin mo, Denise, marami sa atin ang naging saksi ng mga bagay na alam nating mali, pero pinipiling manahimik. Hindi man kaluluwang umiiyak sa dilim, pero kaluluwa pa rin ng mga taong inaapi, pinagtatakpan o pinapatahimik. Kaya sa tanong mong makikinig ba kayo? Gusto kong sagutin ng totoo, nang walang paligoy-ligoy. Oo, makikinig ako. Pero, hindi agad-agad. Hindi yung tipong maririnig ko lang tapos tatakbo ako papunta sa dilim. Kasi sa totoo lang, Denise, tao rin tayo. May takot, may duda, at minsan kailangan muna nating tanggapin yon bago tayo makapakinig ng totoo. Tulad mo, hindi ka naman agad naniwala, di ba? Hindi ka rin agad lumapit sa katotohanan. Kailangan mo munang maranasan yung mga gabi ng takot, yung mga kaluskos, yung boses ni Mila, bago mo tuluyang inamin na may kailangan kang gawin. At doon ko nakikita kung gaano kakatapang. Kasi sa dami ng taong pipili na lang tumalikod, ikaw yung nakinig. Sa totoo lang, Denise, hindi lahat ng kaluluwa ay nakikita natin. Yung iba naglalakad sa paligid natin pero buhay pa. Yung mga taong puno ng galit, ng sama na loob, ng takot na hindi masabi. At minsan, yung mga multo sa paligid natin, sila rin yung mga taong araw-araw nating nakakasama. Tahimik lang pero bit-bit ang mabigat na kasalanan o lihim. Kaya habang nakikinig ako sa kwento mo, naisip ko baka si Mila hindi lang multo. Baka simbolo siya ng lahat ng katotohanang gusto nang lumabas. Lahat ng tinig na gustong marinig pero natatakpan ng takot o hiya. Ang tanong gaya ng sinabi mo, makikinig ba tayo? Kadalasan hindi. Kasi nakakatakot. Kasi mas madali ang manahimik. Pero ikaw, Denise, pinili mong pakinggan kahit nagkakatindig balahibo, kahit may halong pangamba. At doon ka lumakas. Hindi dahil wala ka ng takot, kundi dahil kahit natatakot ka, kumilos ka pa rin. Denise, alam mo may kasabihan ako lagi dito sa ating channel. Ang katotohanan parang multo. Hindi mo yan kayang takasan kahit ilang beses mong patayin ang ilaw. Ganyan yung nangyari sa iyo. Matagal nang gustong lumabas ang katotohanan tungkol kay Mila,
Pero dahil tinakpan ng takot si Marco, nagising tuloy ang isang kaluluwang hindi mapakali. Parang sinasabi ng tadhana, sige kung ayaw niyo magsabi, ako na ang magpaparamdam. Kaya minsan hindi talaga demonyo o masamang espiritu ang nagpaparamdam sa atin. Baka may gustong ayusin ang mundo at kailangan lang ng taong makikinig. At ikaw yun, Denise. Hindi ka perpekto pero ikaw yung naging tunay. At sa totoo lang, minsan sapat na yun. Di mo kailangan maging bayani o mangkukulam o pare. Minsan kailangan mo lang maging tao na may malasakit. Pag-usapan natin si Marco ha. Alam mo yung ginawa niyang pananahimik. Hindi lang dahil takot siyang mapagbintangan. Madalas kasi ganyan tayo. Akala natin pag hindi natin sinabi, mawawala. Pero sa totoo lang, habang pinipigilan natin yung totoo, lalo lang siyang lumalakas sa loob natin. At yan yung nangyari kay Marco. Hanggang sa dumating ang punto na si Mila na mismo ang kumatok. Totoo yung sinabi mo dun sa ending. Hindi nakakatakot ang mga kaluluwang ligaw. Mas nakakatakot ang mga taong piniling manahimik sa gitna ng kasamaan. Kasi pag pinili mong manahimik, kasabwat ka na rin sa dilim. Pero hindi rin natin pwedeng husgahan agad si Marco kasi lahat tayo may ganun. Lahat tayo may tinago. Hindi man krimen. Pero mga kasalanan o lihim na hindi natin maamin sa takot na baka mawala yung mga taong mahal natin o baka masira yung tingin sa atin ng mundo. Pero sa bandang huli, Denise, may suklian. Hindi ka makakatulog ng mahimbing habang may alam kang hindi mo nasabi. At yun ang tunay na parusa, hindi multo, kundi konsensya. Ang tapang ng mga naiwan. Nakakatuwang isipin, no? Matapos ang lahat, si Eliza pa yung nagbigay ng linya ng kapayapaan. Tulog na si Tita Mila, Mama, hindi na siya umiiyak. Ang bigat, no? Pero ang ganda. Kasi minsan sa inosenteng mga bata, sila yung pinakaunang nakakakita ng katotohanan. Wala silang takot, wala silang bias. Ramdam lang nila kung mabigat o magaan ang paligid. At ikaw naman, Denise, ang papel mo ay yung pagiging tulay ng dalawang mundo. Ng nakaraan at kasalukuyan, ng takot at ng katotohanan. Hindi lahat ng tao nagkakaroon ng ganyang pagkakataon. Minsan parang sumpa, pero minsan regalo rin. Kasi hindi lahat binibigyan ng kakayahang makaramdam at umunawa ng mga bagay na lampas sa mata. Kung may aral akong gustong ibahagi sa mga nakikinig ngayong gabi, ito yun. Ang mga multo hindi laging nakakatakot. Minsan sila lang yung mga alaala, kasalanan o katotohanan gusto nating itago pero kailangan ng palayain. Kaya kung sakaling maramdaman mo na may presensya sa paligid, bago ka matakot, tanungin mo muna. Baka may gusto lang siyang sabihin. At kung minsan, Denise, baka hindi naman galing sa labas yung tinig na yun. Baka galing sa loob natin. Baka tayo mismo ang kaluluwa na gustong marinig. Alam mo, Denise, sa bawat kwento ng kababalaghan, laging may dalawang dulo. Takot at liwanag. Ang iba doon lang natatapos sa takot, pero ikaw pinili mong magtuloy-tuloy hanggang sa liwanag. Kaya saludo kami, saludo ako sa iyo. Hindi bilang karakter sa isang kwento, kundi bilang simbolo ng mga taong may lakas ng loob na makinig, manindigan at humarap sa dilim. At kung maririnig mo man muli ang hangin sa gabi, huwag ka matakot. Baka hindi yun pananakot. Baka paalala lang na minsan, tinulungan mo isang kaluluwang makahanap ng kapayapaan. At dahil doon, natuto kang harapin ang sarili mong mga multo. Sa mundo ng mga buhay at patay, pareho lang ang hinahanap ng lahat. Ang katotohanan at kapayapaan. Kaya Denise, kung maririnig mo muli ang bulong ng hangin, ngumiti ka na lang, sabihin mo, nakikinig ako. At doon magsisimula ulit ang tahimik na gabi. Hindi dahil wala ng multo, kundi dahil natutunan mo ng makinig ng may tapang at magmahal kahit sa gitna ng dilim. Mga kaibigan, marami sa atin ang takot sa mga kwentong tulad ng kay Denise. Pero kung titignan natin ang mas malalim, ang pinaka-nakakatakot talaga hindi yung mga multo, kundi yung mga alaala, kasalanan, at lihim na hindi natin kayang bitawan. Kasi habang buhay tayo, may pagkakataon pa tayong ayusin ang mga yan. Pag wala na, wala na.
At baka katulad ni Mila, sa kabilang buhay mo pahanapin ang hustisya. Kaya kung may nasaktan ka, humingi ka ng tawad. Kung may itinago ka, harapin mo. At kung may kaluluwang gustong lumapit sa iyo, buhay man o patay, pakinggan mo. Kasi minsan yung simpleng pakikinig mo lang sapat na para mailigtas ang isang kaluluwa. Alam mo, Denise, at sa mga tagapakinig, tuwing gabi laging may dalawang boses sa paligid. Yung isa, boses ng takot. Yung isa, boses ng pag-asa. At nasa atin kung alin ang pakikinggan natin. Ang iba pinipili ang takot, kaya lagi silang nagtatago. Pero yung iba, gaya mo Denise, pinili ang pag-asa. At dahil doon, natapos ang isang kwento ng dilim sa liwanag. Kaya kung ngayong gabi may maririnig ka rin, hindi man boses ng multo, baka boses ng puso mo, pakinggan mo. Baka may gustong sabihin, baka panahon na para ayusin mo ang mga bagay na matagal mo nang tinatakasan. Ito po ang inyong lingkod, Jupiter, nagsasabing ang mga lihim kapag binuksan mo sa liwanag, hindi na kailanman nakakatakot. Kasi sa katotohanan, doon nakatira ang kapayapaan. Hanggang dito na lang, ingat po tayong lahat at maraming salamat sa lahat ng sumbaybay sa ating kwento ngayong araw.